tinuloy niya yung impeachment trial, sino magre-resolve ng constitutional crisis impasse? Sino? Okay, yung mga pink, imbierno sila dun sa decision na si Yonen ang nagsulat, no? And may tsuri naman ako kung bakit ganyan ang posture ni Justice Leonen na aminin nyo, no? Si Justice Leonen ang may mga pinaka-eloquent na mga orbiters, no? Kaya nga sila against dati sa independence ng Pilipinas. Kasi pag naging independent ng Pilipinas, magkaka-tariff ka na. Walang pakialam! They don't really care. They only think about the money. You know, these are old colonial families who got rich out of the backs of being colonized. So don't expect them to be different. Kaya ito sabi ko kay BBM, I don't blame him. I stand by him, you know, because he's just, what else can you do? Diba? There's nothing you can do, no? And bubuka ka nga kaagad sa EDCA, nagdagdag ka agad ng 4. Now you know what I told you before, na bakit ka bumuka ka kaagad. Well, I stand by BBM. Very good negotiator. I stand by him. You know, for the very first time in my life, not the first time, but in these 3 years, I am behind BBM. Our economy, the president is the governor of the Philippines. You're like, ang katumbas ni BBM is the governor of Guam. Masa kay Inday, ano, sa 2026, 2027, wala na, mag-ano na lang sila, mag-cower na lang sila. Ganon. It's either that, it's either full-blown war ang gagawin nila sa 2026, 2027 for the impeachment, or they're just going to cower, accept the fact that Inday is going to win in 2028. Ayun. Ganon. Yes, Sas, meron kang reaction? Well, ang reaction ko dyan, no, I think it has to be pointed out that the main ponente is Justice Leonen, na siguro siya na yung pinaka-pink sa ating mga judges. And nakakaloka na yung mga pink, imbierno sila dun sa decision na si Yonen ang nagsulat, no? And may tsuri naman ako kung bakit ganyan ang posture ni Justice Leonen na aminin nyo, no? Si Justice Leonen ang may mga pinaka-eloquent na mga orbiter. Di ba? Di ba aminin ninyo, no? Alam mo, emotionally... It's really eloquent. Alam mo, emotionally evocative talaga ang mga orbiter ni Leonen. Kaya nga marami ring mga lawyer na imbierno sa kanya kasi grabe kasi ang rhetorical flourishes ni drama ni Justice Leonen. Well, wala na kayong magagawa dyan, no? Dahil Justice Leonen is very, sabihin na natin, very lyrical, no? Very lyrical magsulat si Justice Leonen. Kaya alam mo yung kaya sinasabi ko yung decision niya noon na anti-EDCA, that's going to be one of the classics. Ikaw ba naman, umpisa mo ba naman yung decision mo ng quote from General Luna? Oo. Sabi ko, kakaiba talaga si Justice Leonen. Now, what can I say about this? Well, shout out to Palsis because ang kaso mo na nagkaroon dito ng nagkaroon ng starring role. Ah, talaga ba? Basta mo ba yun? Oo, in-invoke ni Justice Leonen. Gigil talaga si Justice Leonen. Palsis, ano? Alam mo, ano yan? Gigil yan. That's how they clap back. Ay, siya naman yung Kinot dun sa press release?
Yes. So ang eksena niyan, okay, ang ang eksena ng mga 'yan is ayun na nga. Uh, I believe kaya dito natin masasabi na bright talaga si Senator Alan Cayetano. Shout out to Senator Alan Cayetano. Alam mo 'yon, yung 'di ba ang unang gusto ni Bato is to dismiss the impeachment complaint. Okay. Tapos, 'di ba nag-intervene si Senator Alan Peter Cayetano sa'yo, APC ha, bongga ka dito. Sabi niya, huwag nating i-dismiss. Di ba parang ganun, wag i-dismiss, i-remand, ibabalikin doon to actually ayusin nila tong eksena ng buhay ninyo. I believe, what do you believe? I believe the wisdom there is meron kasing nakabinbin na Supreme Court case. Hindi pa lumalabas. And I think they want para bang sure ba ang actions natin? 'Di ba? Sure ba yung actions natin? Kasi pag dinismiss mo, baka yan ang ma-question sa Supreme Court, yung pag-dismiss ng complaint. Ngayon, kung itutuloy natin tong impeachment trial, magiging moot and academic na yung Supreme Court case. Kasi nag-acquire ka na ng jurisdiction. Alam mo yon, magiging complicated na. Alam mo yon? So ngayon, nung lumabas na yung Supreme Court decision, okay, ano gagawin natin? Mag-acquire ba tayo ng jurisdiction o hindi? Ngayon, yung sinasabi nila na, sabi nga di ba ni Soto, sino pa yung iba nagsabi na gusto nila na ituloy? Or saka si Bam? Si Bam din ba yung nagsabi na? Bam, yes. Oo. They want to proceed with the trial. Hindi pati ata si Bam. Proceed with the trial. Well, you can do that. Kasi, alam mo naman, wala namang pigil sa iyo. Please, pupunta na papigilan yung tayo. No? But the thing is, magkakaroon ka ngayon ng constitutional crisis. Okay? Now you have, actually, we already have a full-blown constitutional crisis. The country is no longer the same. No? Dahil sa mga kagahaman ninyong gusto nyong maging presidente, you really would like to risk the country towards a constitutional crisis. We actually already have that. No, we already have a constitutional crisis. The House of Representatives do not accept it. They have a different interpretation of the Constitution. Ngayon, kung itutuloy ng Senate, and you have a full-blown Congress who do not agree with the interpretation of the Constitution by the body that has been delegated the sole power to interpret the Constitution. Now, saan ngayon pupunta to? Okay? Pag tinuloy niya ang impeachment trial, sinong magre-resolve ng constitutional crisis impasse? Sino? Okay, Joey, basahin mo ang article sa Constitution kung nasaan ang sovereignty ng Pilipinas. Where does it emanate? Kailangan eksakto tayo. We, the sovereign people. In the people. It emanates from the... Article 1. Nasa preamble yun? Hindi siya preamble. Article talaga siya mismo. Nasa article, may article talaga siya mismo. Ay, nasa Declaration of Principles. Teka lang.
Ayan, so sa Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Okay. Ngayon, because government authority emanates from the people, kung mayroong constitutional crisis, who will resolve it? O, di tayo na. Who will People na. resolve it? If you have a constitutional crisis, people na. So now, this is now an impetus for a people power. And the armed forces of the Philippines will have to protect the people when that happens, because it is already the people taking the reign of the constitution of taking in the reign. Wala namang arbiter between the Supreme Court, Congress, and the executive. The arbiter is the people, because the sovereignty resides in the people. Correct. And the authority of Supreme Court, all powers emanate from it. The Congress and executive emanate from the people. Nagigets nyo na. So ngayon, ihanda nyo, this is now the opportunity for everyone to take this seriously. We have a constitutional crisis. So the only one that can resolve this constitutional crisis is the source of government authority. If they're going to push for the impeachment trial, if they're going to push for the impeachment trial, it's gonna call for constitution. It is going to be a constitutional crisis, and at that point, the ultimate arbiter is going to be the people. So ngayon, kaya dapat itong mga senador na to, they have to be very, very careful sa pinagkukukuda nila. They have to be really careful. Ako sa totoo lang, I do not want to disturb them while making a mistake. Putang ina. Pero yun na nga, meron ka ng full-blown constitutional crisis. Kasi nga, ayan ang eksena niyan. Kahit ituloy niya yung sa Senate, if the Senate will disregard the Supreme Court decision, itutuloy nila kahit against sa Constitution yung impeachment, then you now have a full-blown constitutional crisis. Kasi kanino makikinig yung mga tao about interpretation? Di ba nga, tayo na through the Constitution, we gave the Supreme Court the sole power to interpret the Constitution. Yeah, okay? All siya lang ang authoritative interpretation of the Constitution. Not the President, not the Congress. All questions of constitutionality so yun within the sole authority agreement of the judiciary. Correct, ayan. O, di ba? O, wala ka na. Kung babiwalain nyo yan, you already actually, ano na tayo? Open hunting season na tayo. Wala na. The Constitution is no longer in effect. Because you don't subscribe to the authority given the sole power to interpret the Constitution. So, we are now entering a pivotal moment, no? Kaya mga tao, mag-isip-isip kayo. Ha? You are the arbiter, no? You are, can the people declare RevGov? Well, you need to have a revolution first before you have a RevGov. Ito kasi yan. Gusto ko rin sagutin to si Uniwise eh. Kasi sabi niya ganun, can the people declare a RevGov at that point and seat VP to be the president of RevGov? Ganun. So, kailangan mo talaga ng revolution. Ngayon, pagka nag-revolution, hindi, ito kasi yung malaking problema eh. We have to know exactly what we wanted. Ganon. We have to know exactly what we wanted. So kung kunwari, kagaya nung so ano bang gusto mong gawin? Power grab? So install mo si Inday Sara?
na bilang maging presidente, or i-install mo si Inday Sara because you want to declare Bongbong Marcos incompetent dun sa trabaho niya? Kasi if it is the second one, it means you're just going to follow the framework of the existing constitution. Hindi yun magiging revolution. Hindi yun magiging revolution. But if your intention was really to change the entire Hindi system, magiging revolution. oo. Iba yun. Yun yung ano. Yun, then that's a revolution. Diba? Magkakaroon ka ng bagong constitution, magkakaroon ka. Oo. So, Isaiah, so, ang tanong ko, maganda rin si Ashley at si Jeric makausap natin kasi yun na yung mga top performers. Kasi yun po talaga. Tsaka napapalipat sila ng ibang mga department. Kasi po ako sa ano lang, yung pang praise lang po kay FL eh. Tapos yung mga, kunyari, kailangan ng additional na tao. So kami yung mag-take down ng ano, magre-report kami. May gamit kami yung system na kinukwento kay Miss Joey kanina. Na ginamit yata yun sa pro-Kremlin na nung election. Tingin ko 2024 yata yung system na ginagamit nila sa mga troll army. Yun po yung ginagamit namin para hindi ma-detect. Kasi pag marami pong kinikreate, di ba? Ay, sandali lang. Ito. Sandali lang. Yes, so, Adrian. Russian ba yan? Russian VPN? Yes, sinabi na yan kanina. Di ba? Sabi mo parang... Oo, parang Russian na VPN po. Pero yung ano namin kasi, depende doon sa location eh. Kunyari sinabi sa amin na ito yung gagamitin yung location. Diba hindi ko na mabigkas yung name ng city eh. Minsan Germany, minsan naman nasa kami, Argentina, ganun, iba-ibang lugar. Oo. So si Isaiah, umakyat, nagparamdam to sa isang live natin in the past. Tapos sabi niya, Miss Joey, sa troll farm ako nagtatrabaho, aakyat ako sa live mo kapag ka nag-resign na ako. Ay, sandali lang ha. Naririnig niyo ba ako? Okay. Ang tanong ko, talaga yung mga pag about US, yun yung mga karamihang pinapahandle sa inyo. Opo. Alam na kung sinong alam na kung sinong nag-contract. Correct! Itago na lang natin sa pangalan naman. Sino pa ba? Oo. Hindi, itago na lang natin sa pangalang US Embassy. Charot. Hindi ba? Sino pa ba? Alam mo, alangan naman mga politiko magbayad niyan. Hello? Pakialam ba naman mga Pilipinong politiko, pakialam ba nila kung sinong iwapos mo dyan? Wag lang sila. Di ba? Di ba? Sino magbabayad? So talagang merong di ba pinag-usapan na natin yan, Joey. Sabi ko sa'yo na, Bex, daming pag US ang eksena, talagang matyaga talaga silang nag-aantay ng 24 hours bago mag-comment. Hindi ba kailangan mo maging friend, kailangan mo maging follower ko for more than 24 hours. Oo. Tapos, bago ka mag-comment. Pero pinagtataka ko po, no, wala nga dun lang yun. Yun yung pinakamalaki. Normally, 1,000, 2,500, ganun. Oo, putya. May HMO. Wala nga daw tax, wala nga daw mga deduction. Kasi hindi... Walang deduction. Fly-by-night lang po tawag nila dun. Oo. Mass reporting. Oo, gumagawa rin sila ng mass reporting. Sino pa yung iba niyong na mass report? Yun lang yung sa'yo, tapos yung sa kanya, tapos yung iba hindi ko nakilala na mga vlogger. Yung kay pala, kay anong tawag dito? Yung sa SMNI po na reporter. MJ Mondehar? Yeah, yung kay MJ. Opo. Ako sorry, Miss As. Yes po, sorry. Alam ko paulit-ulit, di ba? May nagwagi ba kayong na mass report ako, yung talagang yung natanggal yung page ko. Hindi ko po alam
opportunity. Hindi ko po alam, hindi sila nagbibigay naman ng feedback kung ano, basta yung pinagagawa Kasi yun lang po malaking eh. budget. Sa kanila po siguro malaki. Feeling ko malaking ano yun, malaking award siguro yun, yung napatanggal yung For the Motherland. Naku, ako sino man yung nag-operate niya. Ay, hindi, Bangladesh kasi yun. Bangladesh kasi yung For the Motherland eh. Yung... Kasi yung kila Isaiah Sass, Bangladesh parang, girl. maliit lang yung kila Isaiah. So parang feeling ko, hindi nila kayang magpatumba ng account. Kaya lang nila mag-report ng content. Bangladesh yun kasi ano yun report ng... Hindi kasi yung ano, pag yung sa For the Motherland ko kasi reported for impersonation. So kailangan mong gumawa ng verified verified account. Bangladesh ang magaling dyan. Gumagawa sila ng kunwaring meron na sila mga stock ng verified accounts. Tapos papalitan nila ng pangalan. Alam mo yun. Gano'n nga yung gusto nilang, yung isang nung May, yung nagsulputan yung Sasrogando Sasot. Tapos verified. Pero hindi. Bangladesh. Ang ina mga Bangladesh. Hello mga Bangladeshi! Kasi Miss Jo, nagpapasalamat ako sa ginawa niya kasi he managed to unite the Filipinos today. Now, from all groups, from this unfair treatment, parang natatuhan with BBM good deal, sabi. Tsaka si Doc Frasco, good negotiator, kineme. Very good daw, very good. Never interrupt your enemy. 20 to 19, very good. Tsaka yung post ni, ito pa sa Twitter, yung sa mga international na mga nagpo-post, Trump didn't even bother to call him Ferdinand Marcos Jr. sa post niya. Ferdinand Marcos yung sinabi niya. Walang valid yung Mark. Hindi valid kasi yung deal niya is with the tatay. Just to parang just to put everyone on the same page. Yung mga listener din natin diyan. Paalala ko lang na nung April 3, 2025, ang tariff imposition ng Amerika sa Philippines, yung first announcement nitong as far as I know, this is baseline tariff. Wala pa yung sectoral tariff dito ha. Wala pa yung sectoral tariff dito. So ibig sabihin lahat ng goods ito, lahat ng items for trade ito. Itong sinasabi na 19%. Noong April 3, ang tariff na inimpose ng Amerika ay 17%. Okay? And then in July 9, 2025, sabi ni Trump, ay, babaguhin na namin, hindi 17 ha, 20. Ayan. Tapos, yung July 9 is also a letter that invites BBM to come over sa US para i-renegotiate. Kasi, pwede raw siyang magkaroon ng renegotiation, okay? Pwede raw magkaroon ng renegotiation kung papayag siya sa open market. Okay? Kung papayag, tatanggalin niya yung mga trade barriers and things like that, papayag daw si Trump na i-reconsider ang pag-adjust ng rate. Isa sa mga terms also is yung ang tawag dito, isa rin doon sa mga terms ay yung depende daw sa ganda ng kanilang relasyon, pwede raw ma-adjust yung tariff pababa, pataas, ganyan-ganyan. And then, kung ang Philippine company daw ay magbibuild ng business sa Amerika at doon ka sa Amerika magbe-business, okay? Doon ka magma-manufacture, ganyan, zero tariff ka. Ayan. So, yun yung mga terms. Diba? Ayun. Ano masasabi mo dyan? Cosmological woman of the universe na matagal na nawala? Well, I stand by BBM. Very good negotiator. I stand by him. You know, for the very first time in my life, not the first time, but in these 3 years, I am behind BBM.
all the way. Explain. Well, given the situation, that's the best that he could do. Like, can you imagine your wife is implicated? Meron kang 19 EDCA sites. You cannot negotiate. Wala na sa sisi, parang You binigay cannot mo na yung story mo Eh, ano mga ito, zero naman to mga politiko, mga senador. Mga Bex, wake up. You cannot negotiate with your colonizer. True. Wala siyang backbone. BBM You has can't no know, backbone. you don't really have a backbone because you're colonized. You have 19 military. You're occupied by a military power. So, kaya wala na yan. Wala na, chikahan na ng portion yan. That's all pomp and circumstance. Pero The sa brown Amerika, really, the Hindi brown nga lang daw 19 mga 21 daw. even before BBM goes to the US, it is already a done deal. Kasi yung mga conditions na yun, nakaset na yun. Tingnan mo, naka-focus lang sila doon sa tariff rate. Pero yung mga conditions are all there. It's complete. You are not you in the place to negotiate with your master. Kaya lang bakit pumunta pa siya? For ano ka ba? That's for show. Siyempre, siyempre, gusto rin ganun din si Trump. Gusto rin niya pagbukain na okay, nandito siya nakapag-negotiate. But it's already, kaya nga di ba sabi ni BBM na wag siyang tanungin dahil hindi siya ang may kagustuhan niya. Alam mo, because you are the governor of the Philippines. Ano ba mga bakla? Hindi ba kayo magigising? Kaya sabi ko ito mga senador, no? Why don't you smack your head against the wall and see the real condition of the country? You are a colony. The president is the governor of the Philippines. You're like, ang katumbas ni BBM is the governor of Guam. Yan ang katumbas niya in the eyes of the Americans. You can always say na you are an independent country because you're a member of the United Nations. Dude, you never really studied Philippine history. So, kaya nga sabi ko, I stand by him. Yan na lang talaga magagawa niya. Ano pa ba ang mangyayari? Kaya nga, di ba, you cannot negotiate. Di nakatipunan, negotiate with the Spaniards. Ang embarrassing nga doon, ang sobrang embarrassing doon, yung talagang puppet na ano, no? Kasi it is only 17 in April. What happened in April and July 9 na naging 20 siya? Na wala pa rin kalaban doon sa 20. Wala nga siyang magagawa because number one, just to give you a history, karamihan ng ang importer natin dyan, mga asukalera. Okay. And that has a long history, no? Itong mga asukalera, lalo na yung mga dyan sa Negros, ganyan. Okay. Mga taga-Bukid nun, di ba? Mga nangyaring yan. There's a long history, okay? Dati, nagtatanim sila ng bigas, okay? Nagtatanim ng palay. Ngayon, biglang pumasok, biglang nung panahon na yon, nauso na ang asukal. Kasi nga, syempre, no, it's modernizing, ganyan, at malaki ang kita sa asukal sa Amerika. So, they change into planting sugar. At ang kanilang number one na customer, US, okay? At nandun sila sa US, tariff-free. Sila kasi nga, territory ka ng US, no? Tariff-free. Ngayon, ayan, the same. Ito mga nakapalibot kay Bibit, it's the same, darling. We never change, it's the same, it's the usual suspects, no? Kaya nga sila against that sa independence ng Pilipinas. Kasi pag naging independent ng Pilipinas, magkaka-tariff ka na.
Wala silang pakialam. You know, they don't really care. They only think about the money. You know, these are old colonial families who got rich out of the backs of being colonized. So don't expect them to be different. Kaya ito nasabi ko kay BBM, I don't blame him. I stand by him, you know, because he's just, what else can you do? Diba? There's nothing you can do, no? And, bubuka ka nga kaagad sa EDCA, nagdagdag ka agad ng 4. Now you know what I told you before, na bakit ka bumuka ka kaagad. Wala Kayo ka ba? ng bargainsmanship. Kayo ang tanongin Nakuha na yung dangal mo, di ba? Oh, di ba wala na nakuha na nilang gusto. Kayo nga, sige nga, kayo mga lalaki. Oh, usapang lalaki ha. Ano tayo, usapang nakakalalaki. Lalaki sa lalaki. Charot. Kayo ba? Pag ang babae, nadukit nyo na ng unang pagkakataon, ano? Dukit mo anytime na pwede. Diba? Susuyuin nyo pa ba? Mm. Next time? Or bastusin na kagad? Bastusin na agad. Tuwan! Diba? Ganun agad. Pagpasok ko pa lang ng pinto, diba? Tuwan! This is normal psychology. We don't need to complicate things, no? Pag napatuwad mo na kaagad, alam mo naman ang next time, bigyan mo pa ng bulaklak. Oo. Agad-agad. Can you imagine? Ay, agad-agad? Di ba parang agad-agad ka na mukha ka? O, edi, wala ka na. Wala ng freshness. Bakla yung EDCA, it's supposed to be expired already. That's already expired. Did you even hear that the EDCA would be renegotiated? They actually launch used a revolution. sa press release nila, sa press release nila, they use that that military partnership pa nga as something that is pro for the deal. Kumbaga parang 19 ang nakuha ninyo kasi meron kami, binigyan namin kayo ng military partnership. Parang ganun pa yung dating eh. Diba? Hindi mo na mapapatalisik yan. Kaya nga, you know, the Americans, you have to give it to the Americans. So they're very brilliant at these kinds of manipulation. And I have to say, Sasa, kasi si Trump, alam niya yung buttons na pipindutin para kiligin yung mga Pilipino. Oh, Mr. It's a very tough negotiator, ganyan. Oh, you're from the Philippines. It's very good to be someone from the Philippines. It's very good to live in. It's a beautiful, it's a beautiful negotiation. It's a beautiful. Well, it's not just about Trump. It's not just about Trump. You know, the CIA is one of the very, very one of the things that they really study is the psychology of every nation. No, and if there's any one country. And if there's any one country in the world that they know so well, mga Pilipino, bakla mas kilala pa ng CIA ang mga Pilipino kaysa ang mga Pilipino kilala ang sarili nila. Girl! I actually read a PhD dissertation of a US Navy intelligence officer. So that's what yung sinabi niya doon. And this was like way back in the 1970s. Alam mo sabi niya doon? Among all the Southeast Asian countries, the Filipinos are the Filipinos lack any sense of selfhood, identity. Tapos sabi pa niya doon na among all Southeast Asian countries, it is only the Filipinos who fought on the side of their colonizer. So, alam niya na tapos sinabi pa niya doon ang image ng mga Pilipino sa mga Southeast Asian countries is you are a little brown American, no? Little brown American. Kaya ayaw ng mga Southeast Asian countries ang mga Filipino diplomats. Kasi nga, ano ka ba? Sino ka ba? Are you really for the Filipino interest or for the American interest or the Asian interest? Kasi nga,
alam na nila yung ano. So, yung si Trump, kaya alam niya yan, nabigyan na yun ng dossier. Lahat naman ng presidente, binibigyan niya ng dossier about the personality of the person na kakausapin nila, no? Kung ano yung mga buttons na push, kung ano yung, kung paano tatakutin, paano kikilitiin, paano e-etchus-etchusin, paano himas-himasin. And I'm pretty sure, ang CIA dossier kay BBM, kasama dyan ng Beverly Hills 90210, no? Kaya nga siguro, hindi kasama siguro ang ating butihing ginang dahil pag nandun pa siya, baka hindi lang 19. Baka gumanto pa si Trump, 25. Oh, ayaw mo? I-reveal natin to. 25. Papahiyain ka pa ng jowa mo. In fact, I think the jump from 17 to 20 is because April 3, the report is already completed. So that's why yung 17 naging 20. Because of the fact Di ba sabi nag-comment pa nga dyan si Auntie Claire na 17% is not bad for the it's not that bad. It's not that bad in the Philippines. Bakit ngayong itong mga senador na to, bakit ngayon sila, it's a bad deal. Bakit nung una, wala naman kayong chika nung nag-announce si Trump ng tariff, no? Pero yun na, totoo, kaya tabay BBM, hindi talaga niya kasalanan yan. No, because this is just the real condition of your country. And lastly, kaya nga I'm gonna give it to the Americans. So they're very brilliant because unlike the US bases before, before 1992, the US bases before were because of a treaty. And a treaty, if it gets to be renewed, has to have the approval of Senate. Natuto yung mga Amerikano doon. Dahil nung i-renew yung US bases noong 1992, nag-vote no yung mga senador. Oh, wala ka magagawa. So ngayon, nakahanap ng workaround ang ating mga AFAM. No? Non-permanent sites. Nakahanap sila ng way. Non-permanent site. Non-permanent. Pero indefinitely non-permanent. Tas nakakita pa nga sila ng crack doon sa COVID time eh. 'Di ba yung propaganda nila against China. So ngayon, di ba? So ano na yun sila ngayon? Naririnig ko yung boses ko, nakakaloka. So ngayon, ang chika na niyan, so sino lang pwede makapag-cancel ng EDCA? Presidente. with in consultation, of course, with the military. Lahat ng military mo sa nag-aaral? Saan nag-aaral? Sino nagpaaral? Saan sila may mga bahay? Saan nila dinadala ang kanilang mga biyaya ng Diyos? Kaya nga, Super Bong, I have to give it to the AFAMs, no? Kaya talaga mga AFAMs, sagot sa kahirapan. Charot. Actually, yung pagpunta ni the accommodation of the Americans to the Philippine contingent, sabi niya, ayun. Tapos parang, but you can do business with China. Ganyan. I have good relationship with China. You can still do business with China because we have a good relationship with China, but I think now the situation is better. Parang gumaganon-ganon si Trump. Ano yung I tilted it back? Sabi ni BBM. Hindi, sabi ni tilted his asshole. Sabi ni Trump. Nakakadiri yung eksena. Talaga sinabihan ka talaga, alam mo na yung eksena na bakit ka Chimbustar. Pero yun na nga ang eksena. At alam mo sa justification ni BBM dyan, pag-uwi niya rito, yung parang, hindi pa ba tayo target ng China? Target na tayo ng China. Parang, bakla pa rin ka? Akala ko pa dati hindi tayo target. Target sa tayo ng China.
Eh, bakit sabi mo? Yan yung ano niya before eh, di ba? Yan yung press release niya before eh, di ba? Na alam mo yung nangyari kay BBM. Something really happened in the trip. Kaya nawala na yung cool niya, di ba? Nawala na yung, girl, hindi ganyan si BBM. Have you noticed? Hindi naman ganyan si BBM na, target na tayo ng China. Hindi naman siya ganyan. Alam mo nangyari dyan? Siguro para siyang, alam mo yung nangyari kay BBM? Parang siyang lobong na wala ng hangin. After nung may churi ako dyan, madam. Churi lang. Churi lang. So, di ba? Para siyang para siyang lobong na wala ng hangin. Di ba nawala na yung cool niya? Haven't you noticed? Di ba? Kasi napaka-robust ng niya, Ma'am Sas. Yung pre-departure niya, speech, sobrang powerful words and very reassuring. Tapos nung umupo na sa negotiation room, oh my God. Di ba? His soul left his body. Bumalik sa asshole niya. So, ganun yung eksena ng buhay niya. So, tigilan nga ako ni Trump na tumil-tilt kayo sa China. Tigilan mo nga kami, Trump. Hindi ba tinawagan mo dati si PRRD, humingi ka ng tulong kay Digong, nakausapin ni Xi Jinping about North Korea. Tigilan mo nga kami. So, tapos ngayon, actually, ito rin sinasabi ko before. Bumukha ka. Wala na, hindi ka naliligawan. Ngayon, ano lang choice mo? Gusto mong i-balance. Paano ka ngayon makikipag-balance? Inaway mo na yung kabila. So, wala ka rin choice. Wala ka rin choice. Binasted mo na yung karibal. Binasted mo yung karibal, tapos bumukha ka. Wala ka na magagawa. Tapos ang gulo-gulo nyo pa, sinabi ninyo lahat ng estudyante galing China spy. Tapos nung yung China na gumawa ng paraan na sabihin na huwag na kayo pumunta ng Pilipinas dahil Emirate. Galit naman kayo sa China. Mga bakla! Alam mo, talagang very Filipino to ng mga babae. Alam mo yun na bakla, kapakipot ka, tapos bigla ngayong ayaw ko na. Galit ka? This is what you call the worst of the Filipino mentality. Na, di ba nga yung parang financial aid daw sa China na parang gantong amount, hindi naman daw, mula noong 2016 to until now, hindi naman daw na-realize, parang portion lang. Kasi yung mga project na supposed to be aid ng China sa atin, mga nawala kasi yung mga malalaking mayayaman sa China, parang ayaw na mag-invest. Parang natural, inaaway niyo yung Chinese. Inaaway niyo. Umalis na, nag-aalisa ng mga Chinese businessman dyan, yung mga nag-invest. Dahil hindi nyo alam, girl, merong isang nakaranas ng ito hindi to churi, kinuwento sa akin. Nag-invest yun sa Pilipinas, Chinese businessman, ganyan. Actually, gusto yun sa Pilipinas. And nag-gym, meron siyang gym. Parati niyang nililibre parati yung mga nandun, ganyan. Tapos parang, one time, parang nagkaroon ng bagong patakaran na meron dong lugar na kailangan mong bayad para gamitin. Tapos tinanong niya magkano ba ganyan. Tapos nung sinabi ganito, naglabas siya ng pera eto, tapos ganyan siya na parang you Chinese people, bakit mo, parang ang lumalabas, bakit mo sinasampal ng pera? Kahit ang mga Chinese ganyan. In-bear na yung Chinese business. So, putang to. Na-in-bear na siya. Lumipad siya yung gym. In-bear na siya. Lumipat na siya ng Thailand. Tapos, i-move niya na yung business niya ng factory yun na. So, ibig sabihin pag factory, this is, anong tawag dito, Mami Laika? Pag nagtatayo ka ng factory, this is not just investment money. Anong tawag dito? Capital intensive.
Hindi business. capital intensive. What do you call that? Yung Capital talagang, gains. hindi capital base. May tawag yun sa accounting eh. Yung nagtatayo ka talaga ng, Capex. Capital expenditure, capex. hindi capital expenditure pera yun. Yung magtatayo ka ng, ano mismo, ng factory, ng ganito, ng, what's that? There's a, nasa dulo ng dila ko. Capex. Hindi ba capex? Hindi. Ano ba to? Basta something related to infra. Ganyan. Parang capital gains. Hindi ka paid at capital investment. Capital investment, pwede ka mag-invest ng pera. Ito hindi pera, kundi ang ini-investan is infrastructure. Yung capital infra. Hindi capital infra ang tawag. May capital outlay ba yan? Fixed assets. Putang ina kayo. Fixed assets investment. So, ibig sabihin, yan dapat ang kinukuha mo mga investment. Kasi ang fixed assets, long term yan eh. 'Di ba? Long term ang fixed assets. So ganun na eksena. So ngayon, di ba sinabihan na nila na, wag na kayo dyan pumunta kasi hinahunting kayo dyan, pinagkakamalang kayong spy, ganyan. Bakla, kung sino-sino ba naman ang kinuli mo na umaakit sa puno. Spy na. Uy, alam mo. Wala na talaga pupunta. Walang pupunta, matatakot sila dahil alam nila nang i-extort, may extortion. May investment ron talaga, no? May investment ron sa ngayon. I love you, BBM. In lang Ayun na. Diyos ko, nakakaloka. Wala, dead. Alam mo yung parang tinanggap na lang nating mga adik sila, no? Alam mo yun, Actually, that's the problem. Remember, yun ang nakakaloka. Tinanggap na lang natin na adik sila. And ano to, comedy. Alam mo yung dark comedy tong presidency ni BBM, no? It's a dark comedy na my God, ang tagal. Alam mo yung parang nung panahon ni PRD, putang ina, ang bilis namang matapos. Yung ganun tayong lahat. Ito talaga, inang tagal naman ito matapos.